Elizabeth Cruz point of view. Wow, malayo pa lang ay amoy na amoy ko na ang bango ng niluluto mo, love. Bunga ni Justin pagkabukas pa lamang niya ng pinto. Binaba kong hawak na sandok. At sunod na inilagay ang kangkong sa niluluto kong sinigang. Kumusta ang lakad mo, Justin? Matapos ilagay ang huling gulay at tinikman ko ang luto ko. At sinigurong walang kulang na lasa. Ako ang madalas na magluto ng hapunan sa bahay kaya naman marami akong alam na recipe. Ngunit gayon pa man ay hindi ko mahihigitan sa husay ang aking namayapang ina. Bawat lutuin niya noon ay talaga namang uulit ka ng kain. Ayos naman. Gusto ko naman ang terms nila. Saka maganda ang location na inaalok nila. Medyo mahalan talaga ang franchise pero sikat naman kasi ang pangalan nila kaya hindi ako nangangamba na baka malugi to. Imbis na muling mag-apply sa ibang kumpanya ay napagdesisyonan na lamang ni Justin ang kanyang kapatid na si Prince na magtulong sa family business. May natira pa raw siya sa ipon niya sa binayad niya sa ex ko. Kaya ito ang gagamitin nila at kung kukulangin ay nakahandang umutang ng panimula. Wow, sinigang! Anong meron? Matutuwa na naman yan ang mata ko na si Lloyd. Maya-maya lang inarya na yon, makita mo. Tamang-tama at sobra itong niluto ko, Justin. Inibitahan ko kasi si Lucas na kumain dito. Dinagdagan ko lang ng konti pang asin ang niluluto ko bago ko ito tinakpan at hininaan ng apoy. Wow, buti naman at pumayag ka na. Matagal na niyang gustong matikman ang luto mo eh. Pinanikitan ko ng mga mata si Justin dahil sa double meaning niya sinabi at painosente lang siyang ngumiti. Isang linggo na rin siguro nakalipas mula nung araw na yon at hindi ko masasabing ayos ako. Ngunit hindi ko rin masasabi na miserable ako. Araw-araw ko pa rin siyang naiisip at ang mga alaala namin. Gabi-gabi pa rin akong hindi pinapatulog ng pangyayari at may pagkakataon pa na magigising na lamang ako na may tuyong luha sa aking mga mata. May mga pagkakataon pa rin na bigla na lamang ako natutulala. Pero pinipilit kong maging maayos, hindi lang para sa sarili ko, kay Sky, kung hindi para sa mga tao nag-aalala sa akin. Tumigil ka nga, Justin, ang kulit mo talaga. Napapailing kong sambit bago nagsimulang maghain. Then nagsabi na si Lucas na parating na siya. Ang iPhone na cellphone na binigay niya noon ay pinasa ko na kay Sky. At nagdahilan na lang ako sa kapatid ko na hindi ko ito gusto at mahirap gamitin. Sabik at masaya naman itong tinanggap. Bumili na lang ako ng murang Android phone gamit ang konti kong ipon dahil ayoko naman umasa ng umasa sa iba. Pagdating naman sa trabaho, inalok ako ni Lucas ng posisyon sa kumpanya niya. At pinag-iisipan ko pa kung tatanggapin ko ito o magsisimula muli sa iba. Magsasalita pa sana si Justin na makarinig kami ng doorbell at nanunukso ang mga matang dinaanan niya ako bago naglakad palapit sa pinto. Ilang sandali pa pumasok si Lucas na talaga namang preskong presko at brusko ang dating sa suot na purple polo shirt. Halos humalimuyak sa buong paligid ang amoy niya at tinangay ng hangin na nagmumula sa aircon. Hi Elizabeth, I saw this on my way to here and thought you'd like them. May matamis na ngiti sa mga labing sabi niya bago inabot sa akin na isang bukoy na iba't ibang klase ng bulaklak. Nahihiyang pagngiti naman ang ginawa ko bago ko ito tinanggap. Salamat ha, hindi ka na sana nag-abala pa. Ano ka ba, hindi ka naman abala eh. Mabilis niyang saad at naiilang na lamang akong ngumiti sa paglalandi niya. Nitong mga nakaraang araw ay napansin kong unti-unti siya nagiging maharot sa bawat text niya. At sa tuwing magkikita kami, mula rin ang pumayag ako sa gusto niya, hindi pa rin kami nagkakaroon ng solidong plano kung paano makakaganti sa ex ko. Napatingin kami pareho kay Justin na malakas na tumikhim. Ehem. Paano naman po ang may-ari ng bahay? Tumatanggap din naman ako ng flowers eh. Paglalandi naman ni Justin at napaikot na lang ang mga mata ko bago naghanap ng vase para ibabad ang mga bulaklak. Ay, pasensya ka na pare. Sa susunod dadalan kita ng alak. Pinigilan kong matawa sa sinabi ni Lucas at sa reaksyon ni Justin na parang hihimatayin na. Lalaking-lalaki pa rin siyang kumilos. Ngunit minsan ay mas babae pa siya sa akin magsalita at umarte.
Excuse me ha, pare ka dyan. Iikis ka sa akin kapag niligawan mo na tong kaibigan ko. Binabalaan kita ha. Pagdadrama ni Justin. Maupo ka muna Lucas, magsasandok lang ako ng ulam at kakain na tayo. Nang makahanap ng vase sa ilalim ng lababo, inilapag ko muna ito sa isang tabi, katabi ng bulaklak, at kumuha ng mga mangkok para magsandok. Amoy na amoy ko nga, Elizabeth. Sigurado ako masarap yan. Isang ngiti lang ay binato ko kay Lucas bago nagpatuloy sa pagsasandok. Respeto sa single pare ha. Pare, wala ka bang kapatid o kamag-anak na masarap din? Masarap magluto? Pinalakihan ko ng mga mata si Justin nang ilapag ang isang mangkok sa harap niya at ngumisi naman siya. May mga kapatid ako pero puro sila mga babae eh. Pakikisakay ni Lucas at muli akong bumalik sa kalan para magsandok pa. Thanks but no thanks. Nagsimula kaming kumain habang nag-uusap at natuwa naman ako dahil nasarapan si Lucas sa luto ko. Madalas kasi wala naman ako naririnig na komento mula sa mga kamag-anak ko at tanging si Sky lang ang pumupuri sa luto ko. Napag-isipan mo na ba ang offer kong trabaho, Elizabeth? Uminom ako ng tubig at bahagyang natawa. Lucas, pwede namang Elis na lang ang itawag mo sa akin. Masyadong mahaba ang pangalan ko eh. Ngumiti rin siya bago ipinatong ang sigo sa mesa. O sige, Liz na lang. Tungkol sa tanong mo, hindi ko pa rin kasi alam talaga. Ayoko namang masabi ng iba na kumapit ako sa iyo. Pwede naman ako magsimula sa simpleng empleyado muna, Lucas. Aha! Napatingin ako kay Justin na nagniningning ang mga mata at nakataas pa ang kamay na ginamit niya para ipinitik ang mga daliri. Magsisimula na ang Project Stella, love. Bakit kaya hindi ka na lang muna sumali doon? Oh, that's a good idea. It's like hitting two birds with one stone. Maaari kang maging sikat na model. At the same time ay magagamit mo ito para makaganti sa ex mo. Nakatangong pagsang-ayo ni Lucas at nagpabalik-balik ang tingin ko sa kanilang dalawa. Ayoko. Come on, Liz. Love naman. Sabay pa nilang bulala sa sagot ko at marina kong umiling. Hindi pang model ang mukha ko, ano ba kayo? Tingnan nyo nga itong katawan ko. Hindi ako ganun kapayat para dyan. That's not true. Mula noon hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang pinakamagandang babaeng nakita ko, Liz. Sa narinig ko'y hindi napigilang mamula mga pisngi ko. Magtigil ka nga. Agree naman ako. Isa pa, have you seen those curves? Kahit sino mababaliw dyan, love. Sumali ka na, please. Wala namang mawawala eh. Malay mo, ikaw pa ang maging pambato ng bansa natin para sa Project Stella, o diba? Ayaw. Ayoko. Magtigil nga kayo. Matigas kong pagtanggi at sinabayan pa ng pag-iling. Ako, isang model, asa. Baka magkarat lang ako sa audition dahil hindi ako qualified. Pag-artista nga, hindi ko pinasok kahit pa nakatanggap ako ng alok noon tapos magiging model. Sa huli ay napilit din nila ako na masubok. Dahil nang dumating si Lloyd ay gumatong na rin siya at hindi nila ako tinigilang tatlo hanggat hindi ako pumapayag. Kaya naman na sumunod na araw ay nagsimula na ang training ko sa kamay ng dalawa kong kaibigang gusto kong panggigilan. Keep your back straight, love. Nakakita ka na ba ng model na hukot? Striktong paalala ni Justin na feel ang pagiging instructor, sabay marahang hampas sa likod ko. Napipiga ko naman pilit na pinadiretso ang likod ko. Okay ha, stomach in, chest out dapat, ganern. Dagdag naman ni Loy na inikutan pa ako habang hinihimas ang baba. Sexy ka na pero siguro subukan mo pang magbawas, Elise. Nakita mo na ba yung mga model? Parang hindi kumakain. Huwag na lang kaya akong kumain. Hindi naman pwede. Ito naman. Ito naman. Try mo natin, Try mo maglakad mula doon hanggang dito, Dali! Napabuntong hininga na lang ako bago halos hindi humihingang naglalakad. Ano ba yan? May itlog ba sa paa mo? Bakit para kang robot maglakad? Nanggigigil man sa kanilang dalawa ay nagtimpi ako at sinunod ang gusto nila. Nariyang paikutin nila ako sabay pose.
Masyadong stiff ang paglalakad mo, love. I-relax mo lang ang balikat mo and keep your face expressionless. Ganun ang mga nakikita kong model eh. Parang naghahamon ng away, alam mo yun? Halos hindi na ako magkandaw-gaga at mahilo na sa sabay nilang puna at pagtatama sa pagkilos ko. Mula sa paglalakad, galaw ng mga braso, postura at emosyon dapat ng mukha. Ayoko na, ang hirap, hindi ko kaya. Pagsuko ko at minasahe ang paano nakakulong sa isang 4 inches na heels. Hindi ako ganong nagtatakong at idagdag mo pa na nakakailang paron at parito ko sa harap nila. Kaya naman nagsimula sumakit ang mga paa ko. Napasalampak ako sa lapag at pinunasan ng pawis, kahit pa malamig naman sa loob ng kondo. Pabuntong hiningang lumapit si Justin sa akin. Ayoko masabihin pero may sinasabi ang mga kalaban mo, love. Kung gusto mong makabawi ha, kung gusto mo silang bigyan ng leksyon ay kailangan mong gumawa ng sarili mong pangalan. Kailangan mong magpakatatag. Pangungumbinsi ni Justin at hiniwakan ako sa balikat. Isampal mo sa pagmumukha nila na kaya mong bumangon at hindi ka nalugmok dahil sa ginawa nila. At perfect chance at timing itong Project Stella para sa balak mo, Elise. Segunda ni Lloyd na inalis ang ilang hibla ng buhok ko na dumikit sa mukha ko. Segunda ni Lloyd na inalis ang ilang hibla ng buhok ko na dumikit sa mukha ko. Ano, let's try again? Malumanay na tanong ni Justin na may banayad ng ngiti sa labi bago inilahad ang palad niya para tulungan akong tumayo. Pikit mata kong tinanggap ang kamay niya at muling sumubok. Isipin mo sila, isipin mo ang ex mo at ang babaeng Makati na nanonood sa iyo. Magugulat silang makita na taas noong rumarampat kaisa sa mga nagagandahang mga model. Isipin mo na lang kung gaano kalaking sampal sa kanila kapag nakita nila ang babaeng inakala nilang magkukulong lang at magiging miserable ay nakaharap sa ibang tao at rumarampa. Pagbibigay lakas loob sa akin ni Justin habang naglalakad. Imagine your ex drooling over watching you na pinakawalan ka niya. Dapat ganun. Hindi ko rin sigurado kung paano, ngunit ang pagod na ay biglang nag-iba ang postura ko. Nagbago rin ang paglalakad ko at mas naging relax na ang balikat ko. Pakiramdam ko'y bigla akong sinapian pagkatapos ng mga sinabi nila. Ang emosyon sa aking mga mata na sinasalarawan sila na nanonood sa akin ay nagbago rin. Nang makabalik sa harap nila ay sabay-sabay sila nagpalakpakan at nag-appear. Ilang sandali pa iniyakap nila ako. Perfect, love, ready ka nang rumampa. Siguradong kabog ka ron, Elise. Ipupusta ko na makakapasok ka sa next stage. Nang sumapit ang araw ng audition ay parang proud na ang mga magulang na sinamahan ako ng dalawa. Ginamit ni Justin ang natitirang impluensya niya para makapasok sila. Kinakabahan ako habang nakaupo, kasama ng iba pang mga hopefuls. Halos malula ako sa dami nila at halos mahiya na rin ako dahil talaga namang marami ang model ang height, katawan at postura. Isa-isa kaming pinakyat para rumampa sa gitna kung saan naroon ang mga judges. Ang isa sa mga ito isang sikat na host at model din. May ilang overconfident at halos umabot na sa kisame ang pagkakataas ng noo. Meron namang mga natatapilok na dahil sa kaba. May ibang tumuloy pa rin at meron namang iba na umiiyak na tumakbo palabas. Habang papalapit ang number ko ay palakas ng palakas ang kabog ng puso ko. Number 92. Tawag sa number ko at halos taranta akong tumayo bago kinalma ang sarili at naglakad paakyat. Tumayo ako sa may gitna habang nakataas ang noo. Pilit na inaalala ang turo nila at pilit na hindi pinakitang kinakabahan kahit pa halos lumabas na ang puso ko sa kaba. Ilang segundo lang nang bigyan ako ng go signal ay nagsimula ako maglakad sa runway. Walang pagmamadali ngunit hindi rin parang namimili sa bangketang lakad. Nakataas na noo habang nakatingin lamang sa kawalan. Hindi muna ako nag-isip habang rumarampa ng oras na yon. Basta kinilos ko ang aking katawan sa tamang paraan. Hindi ako natapilok at hindi rin nangiti sa kaba. Natapos ang pagrampa ko at agad na tinawag ang kasunod ko. At sa hindi namang inaasahang pagkakataon ay nagtama ang mga mata namin ng ex ko na may makikitang pagkagulat sa mukha. Ganyan nga, magulat ka. Simula pa lang ito, Godric.
Ganyan nga. Panoorin mo na lang ako mula sa malayo. Panoorin mo kung paano kong gawin ang bagay na hindi mo inaasahan. Itutuloy.